Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito yung part 3 ng reading ninyo for December 2025. So this is focused on your love life and family. Ayan, paalala lang, ang reading na to ay general reading. So maaari kayong makarelate, maaring hindi, just take what resonates. Ang relationship ay hindi lang naman romantic. Pwede tong relationship sa family, sa friends. Ayan. So, let's see what's the energy coming to you, Sagittarius, ngayong December, love life and family. We are both holding on to secrets. Nako, meron ditong may pagtatago ng mga sikreto. Maaring pareho kayo, meron kayong itinatago. Ang ano naman, pagtatago is pwede tong relationship sa iba, mga sikreto na ayaw mo nang ipaalam sa person mo, or sa mag-asawa, minsan hindi na pinapaalam yung income ng isa. Meron siya extra income. Basta anything na tinatago mo sa person mo. Meron ditong natatakot na sabihin yun or ipaalam kasi baka yun yung maging dahilan ng problema ninyo. Betrayal kasi yan eh. Oo. Depende sa magiging reaction ng other person. Yung iba kasi sobrang bigat ng betrayal. Na kapag binetray mo sila, wala, parang ending na sa relationship or hindi nila yan matatanggap or mahirap mapatawad. Meron dito kasi nagda-doubt sa value ng person. So, pwedeng ikaw to, you are doubting your person or your person is doubting you. Oo. Na pwedeng hindi nakikita yung value ng bawat isa. Kaya parang, meron kasing ganitong scenario, no, na parang, porket feeling nung isa, hindi siya pinapahalagahan ng person niya, hahanap siya ng validation sa iba. Kaya nagsisimula ang mga cheating. I was naive to think that fleeting affairs could ever take the place of a genuine connection. I should have trusted my heart more than my craving for new experiences. Please forgive me for doubting the bond. Nako, ayan na nga. Pwedeng may revelation na dito, no? Yung secret will be revealed that someone ay hindi naging loyal sa other person. Na pwedeng ito ay maging problema, no? Depende yan kung paano nyo iti-take yung situation na yan. Pwedeng meron dito na natukso. You have the Hermit, so this is Virgo energy. This is also about self-reflection. I feel like kung sino man yung may nagawang kalokohan dito, medyo nagsisisi siya. Yung tipong nare-realize na yung kalokohan niya. Tingnan pa natin. Five of Swords, nako. May conflict, may pag-aaway, nako. Yung iba sa inyo, baka mauwi ito sa ending. Oh. Pwede kasing hindi naman ganito dati yung ugali ng person mo, nagbago lang siya. Some of you aware kayo eh. Alam niyo yung kalokohan na ginagawa ng person niyo eh. Pero nagiging practical na lang kayo dahil maaring itong person mo, good provider. Niisip mo yung kapakanan mo, kapakanan ng mga anak niyo, kung may anak kayo. And I also feel na maaring yung kahit mismo ikaw, meron kang naaalala from your past na iniisip mo sayang sana siya na lang. 'Di ba? Sayang sana siya na lang yung kasama mo ngayon. So somehow it's infidelity na rin kasi it's about parang cheating emotionally, no? Oo. Hindi naman siya totally physically kasi hindi mo naman kasama, malayo sa'yo. But may comparison and thinking na sana siya na lang. Three of Pentacles. I think you will still try to work things out with your person, no? Regardless kung ano yung naging problema ninyo, whether this is cheating or kaya hindi ka na nabavalue sa relationship. Kailangan lang talaga ritong mag-usap. Yung pag-uusap na yan kasi yung makakapagbigay sa'yo ng ng desisyon whether ito bang taong to ay worth it na magstay sa relationship na yan, worth it ba na ipaglaban pa yung relationship ninyo.
You have the Nine of Pentacles. Some of you, ang goal ninyo is maging independent. Kung kayo ay nagsistay sa ngayon sa relationship na yan, kahit na may kalokohan yung partner nyo, iniisip nyo ngayon kung paano ninyo aayusin yung sarili nyong buhay para to the point na hindi nyo na kailangang umasa sa partner nyo in terms of resources, finances, and support. Kasi the moment na alam mo sa sarili mo, kaya mong tumayo on your own, aalis ka eh. Oo. Mas pipiliin mong mamuhay sa paraan na gusto mo na kung saan masaya ka talaga. Seven of Wands. May mga bagay, tao, sitwasyon lang na pumipigil sa'yo ngayon. Iniisip mo rin kung ano yung sasabihin ng iba, yung mga kamag-anak mo, mga kamag-anak niya. So hanggat maaari, you are trying to work things out with your person, pero may hangganan yan. Hindi naman sa lahat ng oras ito-tolerate mo yung kalokohan na yan. Hindi naman sa lahat ng oras kakayanin mo yung pain ng ganyang klaseng relationship. 'Di ba? Message ng person mo. You feel like home. Being with you reminds me of simpler times. You bring me so much happiness and peace. Pwedeng yan yung sinasabi niya sa'yo. Which is, may mga ganun naman talagang partner na, kumbaga, alam nila, ikaw talaga yung partner nila, but they still feel na parang meron din silang karapatan na may gawing kalokohan outside of the relationship. Ang problema lang din dito is kapag may issue siya doon sa other person, ikaw yung hahanapin niya. Ikaw yung parang comfort zone niya. 'Di ba? Maybe we have so many differences and I just can't meet your standards. Maaring isa sa inyo demanding sa oras, may mga gusto kayong makuha, no, sa bawat isa. Loyalty, support, control. Oo, sa pagdating sa relationship kasi minsan hindi natin yan sinasabi kung ano yung expectations natin sa person natin. We just expect. Ina-expect lang natin. Tapos kapag hindi nila na-meet yung expectations na yun, like, nadi-disappoint tayo, pwedeng if yung disappointment na yun nagmamanifest kung paano natin itrato yung person natin or kung paano natin pakisamahan. And sometimes, meron silang, like the other person, yung partner, nadi-disappoint sila sa atin, and then, ang ginagawa nila, instead na sasabihin yun sa'yo, hahanapin nila yung pagpuno noon galing sa iba. You get my point? Na parang, ikaw, disappointed ako sa'yo, hindi mo na ibigay, na-deliver yung gusto ko, o sige, hanapin ko yun sa iba. Pero hindi niya yan sasabihin. Gagawin na lang niya yan. Parang, para sa feeling niya, sa sarili niya, this person is trying to get even. Na parang, binabalanse niya na, pantay na tayo. Kasi, hindi mo nabigay yung gusto ko, at nakuha ko naman sa iba, so okay lang. Parang ganon. Oh my God. Tinan mo, a third-party intervention has destroyed our connection. Meron talagang third-party situation. Ano ba yan, Sag? Siyempre, general reading ha. Hindi naman lahat makaka-resonate. But I feel like yun talaga yung issue ninyo. May infidelity, may pagluloko. At hindi naman excuse yung kakulangan ng isang tao para maghanap ka ng pampununon sa iba. 'Di ba? The heart of the matter, there is more going on than meets the eye. 'di ba? Merong mas malalim na reason dito. Oo. Some of you, ang hirap rin i-explain but meron kasi mga tao na merong deeper wounds or childhood wounds na nung lumaki sila, hindi yun nag-heal. And then, yung childhood wounds na yun, dala-dala nila. At pagdating sa relationship, pinoproject nila yung problema, yung issue na yun sa partner nila. Same with the partner, 'di ba? Kaya importante rin na yung kikilalanin mo yung person that you're dealing with, hindi lang sa present moment na nakilala mo siya, but also yung background niya. Paano siya lumaki, paano yung dynamics ng family niya. Kasi
Meron, lahat tayo merong childhood wounds. There is more than meets the eye. May mga bagay na hindi tayo nakikita ng mata natin, pero nararamdaman yan deep within our hearts. Oo. So, that is something na kailangan mong alamin, pag-usapan with your person para siguro maintindihan mo saan siya nanggagaling, di ba? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.